The battle for Filipinos on employment and labor still continues, along with making new approaches, policies, and administration ideas. The Institute for Labor Studies has been an instrument in the promotion of labor market efficiency, industrial peace, and social justice. Through their assessments and research support, along with their collaboration with our tripartite partners and implementing agencies, the ILS has consistently been a premier think tank advocating for decent work for 35 years. On July 25, 1987, the ILS in its glory was formally established through Executive Order No. 251 in response to the growing need of DOLE for backups on its present and future labor and employment policy recommendations. They've delivered quality, innovative, and comprehensive research to assist policy recommendations on employment and labor situations. The ILS is headed by an executive director and assisted. The COVID-19 crisis is certainly unlike any other. Public health systems worldwide have scrambled to bolster their capacities and resources to avoid collapse. Broader economic and social systems, meanwhile, have been seriously disrupted, affecting the delivery of both emergency and regular services to the people, many of whom lost their jobs and livelihoods in the wake of prolonged lockdown measures. Pre-pandemic inequities in society have been magnified and exacerbated as the crisis rages on. Its wide range of impacts become increasingly worse for The COVID-19 crisis is certainly unlike any other. Public health systems worldwide have scrambled to bolster their capacities and resources to avoid collapse. Broader economic and social systems, meanwhile, have been seriously disrupted, affecting the delivery of both emergency and regular services to the people, many of whom lost their jobs and livelihoods in the wake of prolonged lockdown measures. Pre-pandemic inequities in society have been magnified and exacerbated as the crisis rages on. Its wide range of impacts become increasingly worse for those already in vulnerable and fragile situations: seniors, women, LGBTQ individuals, people with disability, indigenous peoples, farmers, fisherfolks, migrant workers, and workers in the informal economy. At the onset of the pandemic, the initial question was always, will we survive? But now that vaccines are in sight and economies are reopening wider and deeper by the day, the question has become, what will happen after COVID-19? What's the next normal for us? This 2020, at the Institute for Labor Studies, researchers and advocates embarked on public discussions tackling pandemic response and recovery through the webinar series Revive and Thrive: Actions for Creating a Decent Future of Work Amid and Beyond COVID-19. The Institute responded to the COVID-19 crisis by realigning its research agenda for 2020, taking into consideration the effects of the pandemic. And to complement the research priorities, we conducted a 10-part webinar series to engage our stakeholders in discussing relevant issues affecting both workers and employers.
The topics chosen for the webinar series are on the key result areas of the Department of Labor and Employment, because we want to be able to contribute to the policy discourse and influence our policy makers, program managers, and implementers on new development perspectives and current times. The topics under Revive and Thrive are grouped into themes, practically reflecting areas for collective action involving the government, workers, employers, and other social partners. Theme 1: Empowering workers and employers with innovative tools. Under this were topics on alternative work schemes for employment preservation, gig economy skills and tips, and age inclusivity in the digital world. Yung telecommuting work from home, para ka rin nagtatrabaho talaga but in an alternative place. And the labor code provisions are not suspended, even the protocols. My mentor always says, if you want to master one tool, like what I'm seeing right now, it's video creation, look for a tool. Maraming courses sa internet, like for example, Udemy, even LinkedIn has its own. It's called LinkedIn Learning. Reach out to family and friends. Mas lalo na ngayon, during the pandemic, we are advised to stay home, lalo na sa inyo, mga senior citizens. It is an important time for you to improve your digital literacy skills, lalo na sa communication. Very important. Yan po yung dapat natin unahin. Theme 2: Advancing workers' rights and welfare through human-centered systems and institutions. Here, topics on conflict resolution and on public employment services in the new normal were tackled. The theme also included radical talks on mental health care and on wage subsidies and basic income guarantees. Industrial peace, for all you know, does not mean the absence of conflict. That is not possible. Industrial peace means that though conflict may arise and sometimes ripen into actual labor disputes, labor and management are able to resolve their issues peacefully and without damaging the labor management. In times of crisis like this, the local government unit would be more prepared because the jobs are at the local level. They have more capacity to reach out and partner with local employers. If we don't take care of our mental health, yun ang magiging second pandemic. You are not alone in your anxiety, in your suffering. At habang binabagtas mo ang mapanghamong daan ng taong ito, dapat rin hindi maiwan ang iba. Napakahalaga ng papel ng mga employer at leader ng mga organisasyon. Kailangan sa inyo magsimula ang mga inisyatibang talakayin ang mental health. Siguro isang paraan para matanggap ng Filipino society itong konsepto ng income guarantees and wage subsidies ay kailangan lang talaga siyang pag-usapan pa talaga. Incessant discussion on it, not just among our circles pero even in school, high levels of governance. In these challenging times, I share my personal advocacy in pursuit of a just society where every individual has the tools and the motivations to reach her or her full potential as a human being. Theme 3: Ensuring safe, democratic, and sustainable workplace towards a decent future. For this theme, the Institute confronted sensitive issues related to online sexual abuse and exploitation of children, or OSAEC, as well as to violence and harassment in the world of work. As fitting, it ended the series with a topic on inclusive and ecologically responsible development that brings back climate, environment, and the people at the center. The general public should also help the government in combating OSAIC. Prevalent ngayon yung maraming mga contents, videos, or images that would qualify as OSAIC. I-report natin sa Facebook para ma-delete, and i-report din natin siya sa authorities para ma-aksyonan yung mga taong nagpapakalap nito. Men also experience sexual harassment in the workplace, although, and remember as well, that women are disproportionately affected due to their position in the workplace, often positions of power that are under play, and men are more often at the higher levels, and this can build the risk of that happening, which again comes back to why these policies and these issues are so important.
important. Halaga yung papel ng science to inform yung decisions natin. And that is why we need to heed yung findings ng scientific body. Our ultimate goal is that we need to ensure the welfare of people and communities, of course, for a greater gender and health action. As another year opens and another decade looms, it is crucial that efforts for decent work, social justice, and sustainable development are sustained and strengthened beyond the confines of the pandemic. It's also important to ensure that everyone has access to the current technologies, internet, etc. So our women workers, LGBT workers, our senior workers, capacitate them to engage in this work right now that is using all these technologies. Perhaps this pandemic would create or give way to a kinder and compassionate society. With the disorienting effects of pandemic in our everyday lives, it calls for us to be compassionate. Look into how we can actually empower not just the workers and employers, but also those who are working in the governance aspect. And look into how they can be more responsive in providing services, facilitating these services and programs for the benefit of our workers. Our policy responses should adopt a rights-based approach. This strategy puts the people's interests at the center and thus entail respect for fundamental rights at work and meaningful social dialogue. History has taught us that public policies are more effective when there is collective ownership. Indeed, COVID-19 made us realize that it is not enough to just survive. To overcome this unprecedented crisis and to recover better and stronger, the Philippines needs to take bolder actions to revive what has been lost or damaged and to thrive on a decent and better future of work, built on systemic resilience, equity, justice, and solidarity. relevance ng mga studies nyo, nagagamit pa talaga yan. During our interviews, it's very apparent that there's a sense of helplessness and lack of aspiration. And when they saw this, we were able to get different economies to support us. Conduct research because we want to find answers and solutions. And we would like to welcome everyone to the 10th annual Dole Research Conference, and we are so happy to have you all join Facebook live stream, and for those joining us via Zoom, and for everyone else who's currently on site at the Department of Labor and Employment, magandang umaga po sa ating lahat.
Hello, Dole! Iba't ibang sangay ng ahensya ng DOLE ang ating babalikan dito sa Hello Dole. Narito naman ang Institute of Labor Studies na maghahayag sa atin ng kahalagahan ng pagsasaliksik nito. Panoorin po natin ito. Tampok sa ating Hello Dole ang isang departamento sa kagawaran ng paggawa kung saan ang pangunahing layunin at aktibidad ay ang pananaliksik. Ito ang Institute of Labor Studies. Ako si Charis Malobrin Satumba, no? Executive Director ng Institute for Labor Studies ng Department of Labor and Employment. Ang Institute for Labor Studies or ILS ang nagsisilbing research and advocacy arm ng Department of Labor and Employment. So gumagawa kami ng mga policy researches para sa makatulong sa pagbabalangkas ng mga polisiya at mag-develop ng mga programa sa DOLE. At bukod sa mga researches na ito, meron kaming mandatory namin ang policy advocacy. So meron kaming mga pinaniniwalaan na mga advokasya na kailangan na i-share sa mga tao. Halimbawa, ang goal ng DOLE ay decent work for all workers. So gusto natin ng disenteng trabaho para sa lahat ng mga manggagawa. Sino-sino nga ba ang bumubuo ng ILS? Ang nagli-lead nga nito ng ILS ay ang Executive Director. Ako yon, no? At ako ay assisted by my Deputy Executive Director. Meron kaming 5 divisions. Yung 3 doon yung gumagawa ng core mandate ng ILS. 3 research divisions ito. Yung Employment Research Division, ang focus nila ay mga studies na tumutukoy sa employment situation ng ating bansa at kung ano pa ba yung mga deficits at mga issues na kumakaharap sa ating mga workforce. Ang pangalawang division naman ay yung Labor and Social Relations Research Division. So tinitignan nito ng mga kasama ko dito yung relasyon ng mga manggagawa at mga employers sa mga establishments at tinitingnan dito ang rights at work. Yung pangatlong research division namin yung Workers Welfare and Research Division. Ang focus naman ng division ito ay yung social protection programs, policies and programs ng Department of Labor at ng bansa na rin. Sa pamamagitan ng ILS, natutulungan nito ang mga iba pang departamento sa DOLE, lalo na sa pagbubuo ng mga pulisiya at regulasyon. Kami, support service kami, no? We provide technical support sa aming mga senior officials, policy makers, and program managers para, yun nga, kung may mga pulisiyang lalabas, we make sure na ito ay evidence-based, no? Hindi basta napag-isipan ng husto at doon kami nakakatulong. So, at halimbawa, nasasabihin ko sa'yo, ngayong pandemic, no, nagbigay tayo ng camp, yung COVID Adjustment Measures Program, di ba? At nilapitan kami ng Bureau of Local Employment, yun yung bureau na in charge dun sa camp, no? At sabi nila baka pwedeng i-assess naman natin yung programa namin na yun kung ano ba yung naging problema, ano ba yung mga naging bottlenecks, okay, sa perspective ng mga binigyan namin na workers para kung sakasakaling mag-implement ulit tayo ng Before we start, let's put ourselves in the loving presence of the Lord. For dear God, thank you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us to meet today and share our knowledge and time with one another in this webinar. May you extend your divine wisdom to our speaker so that he would be able to impart effectively his God-given knowledge to all of us. May he be blessed as he continues to bring his expertise to people who need them.
Bless the participants, especially our beloved senior citizens, so that they would be able to glean the vital information for this activity. May we also retain the invaluable knowledge and learning experience that we derive from this activity so that we may go out and spread what we learned in spirit of your love and generosity. Your generous blessing would mean the success of this webinar. We know that without it, we can do nothing. May we realize that this activity should glorify your name. In our Lord Jesus Christ's name, amen. Good morning, everyone! Ayan, mapagpalang umaga sa ating Zoom participants at sa ating FB viewers. Ayan, thank you for sharing your Monday morning with us by tuning in to our No Shelf Life, Employment and Income Opportunities for Senior Citizens webinar. To formally start our very educational and enlightening discussion, may I kindly call to the spotlight ILSS OIC Executive Director, number 3, Ms. Jeanette T. Damo, to give her welcome remarks. Magandang umaga po, ED Ching. Magandang umaga, Lara, at magandang umaga po sa lahat ng ating viewers ngayon na nakatune in sa aming webinar. No? So ito pong aming webinar, kung mapapansin nyo, ang title ay may subtitle. No? So Employment Opportunities for Our Senior Citizens, No Shelf Life. Okay. Bakit po ito, no? Kasi kung mapapansin mo natin, no, kung tayo po ay pupunta sa mga bibisitahin natin yung mga malls, 'di ba, no? Minsan mapapansin natin na may mga, lalo na yung mga fast food, no, may mga empleyado rin sila ng mga senior citizen. No? So dito po sa webinar na ito ay malalaman natin kung ano po ba yung mga job opportunities, no, that awaits our senior citizen. No? While they have already retired from their work, no, so they are also traversing another chapter of their lives. No? So ito ho ay nasa world of work pa rin. No? Marami ho sa ating senior citizen na talagang malakas pa, no? Talagang they are blessed with good health, talagang very sharp pa ho, no? At sila pa ay pwede pang magtrabaho. So ngayong umaga ho, titingnan natin, no? Ano ba yung mga employment opportunities, no, na pwede silang ma-employed, ma-re-employed, no? Ang ating bang labor market ay capable pa ba na mag-absorb ng ating, mag-reabsorb ng ating mga senior citizen? Ano ang sa kasalukuyan nating polisiya, no, ano ba yung mga challenges, no, facing our senior citizen, no, that somehow impedes them, no, to be reabsorbed in the labor market, no? At marami pa pong iba, no, kasi minsan hindi lang issue ng employment, no, mapapansin ko rin po na minsan yung pag ikaw ay senior citizen lang ng Manila, parang yung opportunities mo ay dun lang sa Manila, no? So tingnan din ho natin kung ano yung mga polisiya niya na maaring nagsisilbing balakid, no, para mas maayos yung kanilang yung movement nila, no, sa ating labor market at sa iba pang aspeto ng kanilang productive life. So with that, maraming salamat po ulit at magandang umaga. Back to you, Lara. Thank you, ED Jing, for the very warm welcome. We should really not shy away from these necessary discourses, yes? No, for the pursuit of our communities to be more kind and more inclusive. Ayun. At bago po tayo magsimula ay meron lamang po akong babasahin mga ilang paalala. Ito po ang aming reminders. Please avoid distractions and focus on the agenda if possible. No? We encourage everyone's participation by sending their questions and comments sa amin pong FB at sa amin pong Zoom. Questions and airing of opinions about the topic are highly encouraged. You may call the attention of the facilitators for any assistance.
Materials and certificate will be provided after the program if needed. Ayun, kaya naman po without further ado, I give you today's speaker, OIC Fernan Bermejo from Peso, City of Manila. Mainit pong pagbati mula sa ILS, Sir Fernan. Magandang umaga po sa lahat. And maraming salamat po sa muli pong pag-imbita po sa amin sa Public Employment Service Office City of Manila dito po sa ating ILS. Another webinar na naman po na ang Peso Manila po ang magiging resource, no? Kami po ang resource speaker po. Thank you po sa pag-invite po sa amin. Ayan. Narinig po ako? Yes po. Heard Yan. po, sir. Okay po. So, diretso na po tayo sa aming presentation po. So, today po, i-present po namin ng Peso Manila po yung programa po dito po na pinatutupad po sa lungsod po ng Maynila. Katuwang po ang ating mga private partners, specifically po yung ating mga food companies po sa lungsod po ng Maynila. Pero overview, no, brief background po muna. Paano ba nagsimula at bakit nagsimula itong programang ito? So, may proceed po tayo sa first video po natin. Mga lolo ko, mga lola ko, malakas pa ba kayo? Kaya niyo pa ba? Sapagkat alam ko po, marami pa sa inyo na gusto pang kumita. Huwag po kayo mag-alala, meron po tayong programa para sa inyo. Trabaho para kay lola at kay lolo. Ano po yan? Kung saan, kinopya lamang ho natin ito sa iba't ibang dako ng mundo, katulad ng Singapore, Hong Kong at Japan, na ang mga lolo't lola natin o mga senior citizen ay muling binibigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay o makapagtrabaho sa mga fast food chain. Kaya po, mga lolo ko, mga lola ko, kaya niyo pa po ba? Okay. Diyan po siya, para it was a campaign promise, no? Then, nung nabigyan po ng pagkakataon, ang then Mayor Isko Moreno Dumagoso na maging alkalde po ng lungsod ng Maynila, ay yan po ang isa sa mga ibinilin po, no? Ibinilin po agad-agad pong ipinag-utos ng amin pong then Mayor Isko Moreno Dumagoso na bigyan Okay, sorry po. Ayan. So, yan po. Nag-start po siya as campaign promise po ni then Mayor Isko Moreno Dumagoso. And nung nabigyan po ng pagkakataon na maging alkalde po ang atin pong Isko Moreno Dumagoso, ayun po ang isa sa mga naging inutos niya po sa akin, no, bilang Peso Manager na gawa ng paraan, no, na kaya naman po sa ibang bansa, ba't di kaya dito sa lungsod ng Maynila? So nagawa po natin yan. So I think mga 100 days, no, ng panunungkulan po ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso ay napatupad na po natin yung trabaho po para sa senior citizen at may bonus pa po. Isinama na po natin dyan, pati po yung mga persons with disability po. So panoorin po natin yung susunod po ng mga videos po. Helen Menjola has been unemployed since she gave birth to one of her children in 1983. 36 years later, she's thinking of working again to provide for her daily needs, especially food and medicine. Imbis na nakatigil lang kami sa bahay, parang na rin namin, exercise. Kakatulong din kami. Kasi pansariling pambili namin ng maintenance namin. Helen is just one of hundreds of senior citizens and persons with disabilities in Manila who may possibly benefit from job openings in fast food restaurants in the nation's capital, as McDonald's Philippines teams up with the Manila city government to provide employment for senior citizens and persons with disability, following a similar commitment 2 weeks ago from its main competitor, Jollibee Foods Corporation.
Manila Mayor Isko Moreno and McDonald's Philippines President and CEO Kenneth Yang witnessed the signing of the Memorandum of Agreement which mandates the fast food giant to hire 2 senior citizens and 1 differently abled person in each of its outlets. Seniors and PWDs who will be employed will be stationed in the restaurant's lobby areas and may perform a variety of tasks such as taking orders and preparing drinks. Among the schemes to be implemented in the employment of these persons are a 4-hour, 5-day work week for senior citizens in morning or afternoon shifts, and working day not exceeding 8 hours for differently abled persons and PWDs. Potential employees will also be given pay equal to prevailing minimum wages. They will also enjoy a 13th month pay incentive and life insurance to be paid for by the company. Mayor Moreno sees the program as an opportunity for senior citizens and PWDs to have a decent source of income. Also can drive economy by making them, giving them opportunity and itaas yung buying capacity nila as a person by having jobs, no? And I believe kaya nila yun. You are important part of the community. Kaya sana mga PWDs, mga senior citizen, please, huwag niyo pong ipapahiya ang siyudad ng Maynila. Moreno also announced that PWD and senior citizen applicants may obtain clearances from the Manila Police District free of charge. For its part, McDonald's Philippines says potential employees will undergo training programs approved by the Labor Department and the local government. Yan ang aming commitment. 80 senior citizens at 40 PWDs, panimula lang yan pagdating dito sa City of Manila. McDonald's Philippines opened its very first store in Moraita, Manila in 1981. 40 out of the company's 45 stores in Manila will initially participate in the said employment program. The company says it will open 5 new branches in Manila next year. Paulo Barcelon, CNN Philippines. Okay po. So, yan po yung initial po, no. That was I think 2019 po. 2019 po ito. Wala pa po tayong ordinansa noon. More on memorandum of agreement po, no, between the fast food company and the city government of Manila ang nangyari po niyan. And to be honest po, sa aming mga consultation with our partners po, before we implement yung programa po natin, kasama po namin ang Department of Labor and Employment. And sobrang maraming salamat po, especially po sa Department of Labor and Employment Manila Field Office po. Kasi sila po ay palagi ang naririyan, no, para po kami i-guide sa amin pong mga decision making, sa amin pong paggawa ng mga batas. Kasi po yung mga ginagamit po naming memorandum of agreement, ito na po yung naging guide ng City Council of Manila sa pagbuo po ng ordinansa sa sumunod na taon, February 2020. So may another video pa po tayo, pero siguro nagpasa na natin. Punta na po tayo sa next slide po. Ayan. So, ito po yung ordinance number po na nabuo, yung ordinance number 8598 na nagre-require po, nagmamandato po sa ating mga fast food company dito po sa lungsod po ng Maynila na mag-hire po sila ng at least 2 senior citizen at isang person with disability po. With respect sa PWD po, I believe ito po yung yung with hearing disability po. No? So dito po nakalagay din po yung mga possible na mga ng ating mga senior citizen, no? For instance, yan po yung aming alam mo naman senior Isko, medyo talaga yung mga salita na ginagamit natin, no? Talagang pangmasa, no? So first is yung ang tawag namin is table manager, tagapunas ng lamesa, no? Tapos yung order taker, meron din po diyan yung atin pong taga-bukas sa mga pinto, taga-pagbati sa ating taga-greet po ng ating mga client po dito sa ating mga food company po. So, yan po yung ano ba yung mga nilalaman, no? Ano ba yung mga nilalaman ng ating ordinansa? To be honest, it is just a guide.
Pero sa mga memorandum of agreement po, doon po talaga naka-stipulate po, no, kung ano po yung mga benepisyo po, ano po yung mga makukuha ng mga senior citizen, ng mga persons with disability, and also naka-stipulate din po exactly kung ano po yung mga trabaho po ng ating mga senior citizen. Next slide po. We have the sample of the memorandum of agreement, right? Okay. Next slide po. Ayan po yung aming naging partners po. No, sila po yung mga may MOA, may Memorandum of Agreement po sa atin pong lungsod po ng Maynila. And to be honest po, ongoing pa rin naman po ito with Shakey's, no? With KFC. And yung ating mga naka-MOA po is nag-promise naman po sa amin na they will continue the program next year po because alam niyo naman medyo kakabukas lang din po ng ating ekonomiya. So nagpapasalamat po kami sa ating po mga fast food companies po na katuwang po palagi ng ating pamahalang lungsod sa pangunguna na ngayon po ng ating Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servonieto, sa pagbibigay po ng pagkakataon na makapagtrabaho po yung ating mga minamahal po na mga lolo at lola dito po sa lungsod po ng Maynila. We have the copy of the okay, next po. Next slide. Ayan, so marami-rami rin po tayong mga naging partners po talaga. Sobrang active po ng ating pong mga, next slide po. Food companies po dito sa City of Manila talaga. Sa Jollibee, One Food Group po is yung Tokyo, tsaka KFC. Next slide po. Next slide po. Okay. Yan. So ito po yung pinaka-recent na po natin. Back po tayo. Ito po yung last na Memorandum of Agreement signing po with the mayor po. Ayan. With Mayor Hani Lacuna. Naka-specify po dyan sa ating Memorandum of Agreement na ito po yung mga task. Next slide po. Ito is with Shakey's po. Shakey's Pizza Asia Ventures Incorporated po. Ayan. Ano ba yung mga requirement po ng atin pong back po tayo. So kailangan po ay 60 years old po ang ating syempre senior citizen po sa atin, 60 years old po. Yung pangalawa sa pinaka-importante po, must pass the physical, medical, laboratory examinations and certified to be fit to work by a licensed physician po. So ito pong mga medical and physical examinations po, ito po ay libre na ibinibigay po ng pamahalang lungsod sa pamamagitan po ng ating mga hospitals po, city-owned hospitals kung saan po sila po, doon po sila nag-undergo ng mga physical exams. Bakit po? Kailangan po yung x-ray, kailangan po yung ating sa HEPA test kasi po it is parang non-negotiable siya kasi po foods po, no, nasa loob po ng isang food company po yung ating pong mga minamahal na senior citizens po. Also, kami na rin po ang nagpo-forward po sa ating mga food companies po. Ang maganda lang po dito, binabase po namin yung deployment ng mga senior citizen, depende po kung saan po sila nakatira. Halimbawa po, ang atin pong SM San Lazaro, District 3 po yan. So, kailangan po ang magkatrabaho po na senior citizen ng PWD ay taga-District 3 din. Bakit po? Para po makamenos po tayo ng gasto sa pamasahe, no? So, mas malapit po sa kanila. So, ang maganda lang po dito, yung ating pong mga food company po is talagang tinatanggap naman po lahat po ng atin pong mga pinapadala po ng mga aplikante po ng mga senior citizen kasi nga po talagang certified by the ng ating mga doctors so sila po ay fit to work naman. Okay. So ano po ba yung kanilang mga yung mayor's permit, occupational permit po ay ini-issue po ng Manila Health Department for free. Basta po again endorsed by the Public Employment Service Office. Yung ating pong police clearance po galing po sa Manila Police District,
meron din po ito, libre din po itong ibinibigay po ng ating pong mga ng ating Manila Police District. Basta po patungkol po sa mga senior citizen po kasi talagang mahal na mahal po ng ating mayor. Nila ko na po itong mga seniors po natin. So kung pwede nga lang na libre na lahat, binibigay po talaga ng ating mayor po. Okay. So ano ba yung duration po? Ano po ba yung mga magiging trabaho po nila? Yung duration po is at least 3 months po yung pagtatrabaho po ng ating mga senior citizens sa nasabing company para naman po may kumbaga yung time ma-enjoy nila yung pagtatrabaho nila, and also pag natapos yung kontrata nila, makapagbigay naman tayo ng pagkakataon sa ating pong mga iba pang mga aplikante. Okay. Yung ating mga senior citizen po, I believe 4 hours lamang po sila nagtatrabaho sa loob ng isang araw. Ang sahod po nila is kung minimum wage divided by 8 hours po, no? So 4 hours lang po yung kanilang sahod. Pero po yung ating mga PWDs po, they are considered po as regular employees po. So ibig sabihin, kung ano yung nakukuha ng isang regular na empleyado, ganun din po. Kung ano po yung bilang ng oras ng trabaho po ng ating isang regular na empleyado, ganun din po. Kung ano po yung benepisyo na nakukuha ng isang regular employee po, ganun din po sa PWD po. Sa atin pong mga senior citizen naman po, I believe meron silang sariling package. Meron po silang group insurance po na provided naman po ng atin pong mga minamahal po ng mga partner employers po, ng ating mga partner food companies po. Okay. And also, we are glad to report naman na so far, nung nagsimula po itong programang ito, ay wala naman po kaming nakuhang mga kakaiba, no? Kakaiba na negative feedback, negative reports. To be honest po, puro positive pa nga po yung narinig po namin. For instance, sa isang company, hindi ko muna i-mention yung name, tumaas daw po yung kanilang sales with respect sa halimbawa yung mga what we call this, dessert. No, kasi alam mo naman ang ating mga lolo at lola, medyo makwento na sila, try mo tong ganito kasi masarap to. Ito try mo to, na-try mo na ba to? So itong si client po, no? So talagang parang napapabili siya kasi po nadadaan po siya ng convincing powers ng atin pong mga lolo at lola. And also ang narinig ko lang po na reklamo po pala is yung mga security guards sa mga food company po, nauuna pa daw po yung mga lolo at lola sa kanila sa pagbubukas po, sa pagpasok po, no, pagbubukas po ng ating mga restaurant po, no, yung mga food company po natin, nauuna pa sila. So alam niyo naman pag mga senior citizen po, may body clock na, no. So nauuna pa po sila. Okay, next slide po. Next slide po tayo. Next po. Ayan. So, ano ba yung mga nakukuha nila na again, yung sahod po, no? Yung ating pong sahod na divided by per oras po yung sahod po ng ating mga senior citizen. Also, yung ating group insurance po na provided po ng ating mga food companies. Also, alam ko part din po sila ng 13th month pay. Pero again, may computation po tayo diyan. Okay, so yun lamang po. Next slide po. Okay, next slide po. All these benefits for only seniors. Yes, opo. Kasi po alam mo, yun nga po is, kasi yung mga partners po namin, City of Manila lang din po yung atin pong mga ka-partners, no? Mga nandito lang din po under the jurisdiction po of the City of Manila. Next slide po. So, nabanggit ko na siya. Next slide po. Okay, punta po tayo sa mga naging beneficiaries po. Numbers po ng beneficiaries po natin simula po
nagsimula po yung programang ito. So ang pinakamalaki po talaga naming ang pinakamalaking kumpanya bilang ng na-hire po as ang ating pong Jollibee Foods Corporation, which we expect po next year na they will continue sa atin pong pag-hire po ng mga senior citizens and persons with disability. The Golden Arches, the Zarts, Popeyes, Wendy's, Pure Gold, One Food Group, and Shakey's. To be honest po, Shakey's po ay nagpasabi na rin na yung kanilang sister company, the Peri Peri po, will hire po another batch of senior citizens po and persons with disability. Okay. So, yan po siya. So, pwede po nating panoorin po for how long po ang period of employment. Minimum of 3 months, maximum of 6 months po ito. Ayan naman po yung atin pong mga other programs po na ibinibigay naman po sa atin pong mga senior citizens po. Ito pong Kalinga sa Manileño po, it is parang ano po ito, Tupad inspired program po kung saan po halos po lahat yata ng sektor ay nabigyan po ng trabaho dito. 4 months po ito, 10 days po kada isang buwan. 25,000 po na individuals ang nabigyan po ng trabaho po dito. Wala pong pinipili dyan. Kung ikaw ay senior citizen, estudyante ka, solo parent, PWD, and also, buwan-buwan po ay binibigyan din po ng 500 po na monetary senior allowance po ang ating mga senior citizen. And also, libre po ang sine sa mga senior citizen dito po sa lungsod po ng Maynila. And kung di nyo po naitatanong, ang inyong pong lingkod din po ang focal person po sa social pension for indigent senior citizens ng national government, Department of Social Welfare and Development. Meron din pong ibinibigay po sa mga indigent seniors po. Another 500 pesos po ito buwan-buwan na inaantay lang din po namin ng bagong IRR. I believe magiging 1,000 pesos na po ito kada buwan. Okay, so next po. Ito po yung next slide po ay yung interview. After their contract expired, can they reapply? Yes po. Again, pero meron nga po kasing nire-retain, no? Meron pong mga nare-retain din po, nare-regular din po. To be honest, yung mga PWDs namin, meron po kami mga na-regular na PWDs po. Yes, they can reapply, pero again, let's give chance to others po muna. Hayaan po muna nating may experience naman ng iba yung atin pong programa po. Ito po yung interview, yung message po ng ating mga naging beneficiaries po ng atin pong Ordinance Number 8598 o yung Work for Seniors and Persons with Disability. Panoorin po natin. Bago lahat, mabati ako sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako nga pala si Edgar Mercado, 61 years old, isang senior na nakatira sa Lacson Avenue, Sampaloc, Manila. Bilang naging empleyado ako ng Shakey's Manila, SM Manila, ang masasabi ko lang, maraming experience ako ang nangyari sa buhay ko. Akala ko noon isa boring pero hindi pala. Habang tumatagal sa 3 buwan na kontrata ko, maraming akong nangyari sa aking buhay. Unang-una, paano ko makipag-communicate sa mga tao as a usher, as a greeter. At ganoon din sa pagbabashing ng mga gamit ng Shakey's. At ganoon din po sa paano ko makisalamuha sa nakatataas sa akin. Ngayon po, malugod po ako nagpapasalamat sa ating bagong mayor na si Hani Lacuna sa binigay po niyang pribilehiyo sa akin dito po sa programang ito ng PESO. At nagpapasalamat din po ako sa mga bumubuo po ng PESO sa malugod po nilang pagsusumikap sa mga senior, sa mga PWD na magkaroon po ng tunay na trabaho. Lalo po ngayong pandemic nitong nakaraan. Kaya nagpapasalamat po ako ng buos puso po at bumabati po ako sa inyo, Mayor, ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon.
Hi, good afternoon. Ako po si Sabrina Del Rosario, isang senior na nagtrabaho sa isang establishment na Shakey's. Maraming salamat po sa programa ni Mayora Hani Lacuna sa programang ito. Ito pong programang ito ay para sa mga senior at saka sa PWD. Na-experience ko po, ako po ay na-deploy sa Shakey's. Dito po ako sa may Robinson, Paura. Yung pangyayaring ito ay noong pa. Actually, noong pa. Bago mag-lockdown, supposedly dapat ako ay mag-i-start na sa Yellow Cab. Kaya nga lang, inabutan ako ng lockdown. So, natigil ako. Sa bahay lang ako. Na-depress ako, na-boring ako. Mabuti na lang, nung medyo luwag-luwag na, napasyal ako ulit dito sa City Hall at nagtanong ulit ako sa peso. So, nalaman ko ulit na bumalik ulit itong programa nila. So, nag-apply ako ulit. Talagang gusto ko kasi hinahanap ng katawan ko to Nag-apply ako ulit, and then, so na-hire naman nila ako. Ito nga, ang Shakey's nila ako na ilagay. Sa ngayon, may ilan pa lang po kaming na-deploy, senior citizen at saka PWD. Now, sa experience ko sa Shakey's, napakabait nila, napaka-accommodating nila. Hindi nila binibigyan ng mabibigat na trabaho ang mga senior at saka mga PWD. So, nabuhayan ako ng loob. Kasi kahit na 4 na oras lang ang nagiging trabaho ko, para bang yung may silbi, yung naging buhay ko. Kasi pumapasok ako araw-araw na dapat gigising ako ng maaga, ganyan, may gagawin akong trabaho, responsibilidad ko. And then, yung sa mga experience ko sa sa Shakey's, although kahit na 4 hours lang ang trabaho ko, sa sobrang busy nila at sa mababait naman sila, nag-e-extend ako ng sarili kong oras para lang matulungan ko sila. Hindi dahil para magpa-impress no. Siguro nandoon din yung pakikisama siguro, doon na rin yun. At saka since mababait naman, kaya binibigyan ko sila ng sukli na magandang serbisyo. Inuulit ko po kay Ma'am Hani Lacuna, maraming salamat po sa programang ito, na marami kang natutulungan na senior citizen at PWD na gustong makapagtrabaho ulit. Maraming salamat po. Sana po magpatuloy ang programang ito. Maraming salamat. More power. Love you. Mama. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. So yung next video naman po is, ito naman po yung atin pong mga na-hire po sa atin pong KFC. Pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpunla. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Domingo Lee. Ako ay nakapag-isip mag-apply sa PESO dahil po sabihin na natin medyo hinahanap-hanap ng katawan ng trabaho at naboboard na sa bahay. Kaya sinubukan ko. Luckily, isa ako sa napili. Salamat po, Mayor. Good morning, everybody. I am Lita, Sexmo 1. Maswerte po ako na isa ako sa mga aplikante ng ino-offer nila na job for the seniors. At nagpapasalamat din po ako kay Mayora Hani Lacuna sa project na inilunsad niya para sa aming mga senior. Sa kasalukuyan, ako po ay 66 years old. At willing po ako na mag-work at kaya ko pa rin naman pong mag-work kahit saan po na available na trabaho.
Now, doon sa mga gusto pang makapagtrabaho, even though na mga senior, you can go to PESO para kayo makapag-apply. They're still open for senior who are willing to work, and try na lang nyo kung saan kayo ma-assign because they are the one, PESO is handling the recruitment for the senior citizen. Thank you. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. Okay. So yan po yung ating yung ating pong programa po yung ating ordinansa 8598 po, programa po para sa ating mga senior citizens and persons with disability po. So dyan na po nag-end yung aming presentation. So kung gusto niyo pong magtanong, pwede na po siguro. Ulit po, maraming salamat po, Sir Fernan. No? It's a very humbling reminder that every individual in our society is important. Very life-giving po to know this Monday morning that offices and businesses like PESO City of Manila and partner institutions employ hiring initiatives that make sure no one gets left behind. Ayun, dadako na po tayo sa ating open forum. At tinatawag ko po ang Chief ng Advocacy and Publication Division, si Sir Reynerio Alba, para po mag-co-moderate ng ating open forum. Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga, Lara, and magandang umaga, Sir Fernan. Muli po, pinagpapasalamat namin ng pagpapaunlak ninyo sa amin ngayong umaga para sa webinar na ito. Ito po talaga ay gusto naming mabigyang diin din itong namang ating employment for senior citizens. So, simulan na natin ang mga katanungan para kay Sir Fernan regarding this program of the City Ordinance, specifically 8598. So kanina may naitanong na ang ating Executive Director, Ma'am Jing, yung mga katanungan nga niya po ay nasagot na ni Sir Fernan, like yung duration from 3 months to 6 months pala, So after 6 months, Sir Fernan, ay may mga na-regular ding senior citizens. Tama po ba? Yung sa yung ating senior citizens po kasi, ako po, ang ginagawa ko po talaga, medyo nililimit ko din po yung period para po, siyempre alam naman natin, unawain din po natin yung kanilang physical ability. Baka ma-exhaust naman yung ating mga lolo at lola. So guided po talaga kami, medyo talaga to, guided po kami, pati mga doctors po, medyo tinatanong din, kasama po namin, nung kami po ay with consultation po, kung paano mabuo itong programang ito. So kailangan po, medyo relax po muna sila, kailangan po din silang may time, may period po para po magpalakas ulit ng katawan po. Yung So, sinabi niyo po kanina it. rin, yes, yung sinabi niyo na 4 hours each day, may breaks din naman po yung ino-observe, no? Yes po, yes po. Maganda din po, and also, swerte po talaga, lalo na yung mga senior po na-assign sa atin pong mga malls. After yung kanilang task po yung 4 hours, diretso po nood ng sine. So yan po talaga. Swerte nga kasi libre nga po, di ba? Libre din yung sine, no? So minsan kapag pupunta ako ng SM, magulat ako, biglang may lalapit sa akin na senior, bebeso-beso ako, ganyan. Saka pupunta po, tapos sa bus duty mo, opo, tapos na daw, nanonood na daw siya ng sine. So yan. So actually maganda po, sobrang noble po nung program. So talagang I hope and we pray po talaga na next year po ay mas marami pa at patuloy po kaming naghihikayat at hinihikayat po namin yung ating pong mga partner employers po, yung ating mga food companies po sa lungsod na patuloy pong mag-hire ng ating pong mga senior citizen. To be honest, lumabas na kami sa lumabas na kami sa fast food Ang ating pong Pure Gold po kasi ay nag-hire na din po ng ating mga lolo at lola, no? So yun po, sir. Mas baggers po ba ito? Tama po ba? To be honest, hindi baggers po, more on lang din po, assist lang po. Yung mga bawal po kasi sila, sir, ako po medyo
mahigpit po ako sa ano nila, sa kung ano po yung magiging tasking po nila. So, Ayan po, ano more po on yung oo. bawal at pwede na yung pwede po nating Bawal po sila ipaliwanag. sa mga mabibigat na trabaho. Bawal po sila sa mabibigat na trabaho. Bawal po sila sa CR. Bawal po sila sa yung mga linis-linis ng comfort room. Bawal po sila dyan. And bawal din po silang magkahera. More on ano talaga, parang greeter, no? Yung mga taga order presenter, yung mga ganun po. More ano po. Light lang po talaga yung trabaho po talaga ng ating mga kumbaga parang sila yung taga-benta mismo ng ano ng produkto ng ating mga food companies po eh. So yun po. Ayaw po namin na Paano po mabibigat. kaya, Sir Fernan, yung sa ganyan na guidelines, paano po ang monitoring niyo po niyan na nasusunod? Monitoring. Actually, yes, ando naman po, meron po akong focal po, no, si Miss Jera po, no. So, lagi po kaming may reporting. Actually, last time po, they were invited po kasi meron po tayong mga events po ng Shakey's. Lagi po sila nag-report kasi po yun po is part din po ng atin pong part din po ito ng guidelines ng MOA po at ng ordinansa po na they have to report kung ano po yung mga nangyayari po sa ating mga senior citizens po. Yeah. Ayun, siguro mula naman po sa akin, Sir Fernan, dahil nabaybay niyo naman na po yung mga may tanong po sa ating mula sa ating ED babasahin ko po. In our current employment policy, what do you think is an area of enhancement relative to the employment of our senior citizens? Ano daw po yung mga pwede nating i-improve? Ayun po. Sa akin po, siguro improve. Siguro yung kasi yung number of hours, siguro dapat pag-aralan na kung kaya pang medyo haba-habaan din. Kasi po, yung ating mismo mga senior citizens po ay gusto po talaga nila na maging 8 oras din po ang kanilang mga trabaho, oras ng trabaho po. So siguro po, yun po siguro yung pwede pang i-improve, yung number of hours po, yung number of working hours po. Pero Sir Fernan, sige po, sorry. Kung hindi ba against sa kanilang kalusugan yung 8 hours of work ka po? Kaya you're trying to shorten it to 4 hours. Yes po. Kaya nga po kung may i-improve siguro yun po kasi yun po yung kanilang request po talaga. Request kasi nila to eh. Kami po kasi talagang we stick to 4 hours. Pero sila po kasi panay po silang, meron po kasi talaga tayong mga senior citizen na talagang sobrang fit. For instance, meron po kaming mga senior na dating bumbero, pero grabing sobrang lalakas po nila kapag nakita mo po sila talaga. Pero again, senior pa din sila. So yun po is depende po sa depende po sa kanila yun eh. Kahilingan po kasi ito. So kung gusto po nila, siguro pag-aaralan pa po natin bago po natin ipa-amend yung ordinansa kung sakasakali po. Kasi kahilingan po nila ito eh. Yan po yung lagi ko narinig na hiling. Every time po, gusto po nila ng additional hours of work. Ayun, may isa pa po ulit tayong tanong. Sir Fernan, covered pa rin daw po ba sila ng SSS and PhilHealth, no, while they are employed? With respect po sa PhilHealth, I believe automatic member naman po ang ating mga senior citizens ng PhilHealth po, no? With respect sa SSS naman, if they are covered with kung dati na silang miyembro, that's it. Pero I believe meron po silang special, no? Meron silang insurance po, different package po, na ang gumawa din po is yung ating, what do you call this? Yung ating mga food companies po. Meron po silang different package po for that matter po.
Yan, may counting technical difficulties lang po siguro si Sir Ray. Ayun. Siguro, I just wanna ask po, Sir Fernan, no, what, or kung may naipaparating po ba sa inyong thoughts yung ating partner institutions, no, na, I know it's been very beneficial to our senior citizens, no, and I just want to know, parang how, no, how our partner institutions are feeling, no, like, I'm sure they also are very thankful, no. Yes po. Do you have any feedback po that you can share? Ganon. Yeah, to be honest po, sobra po nilang na-enjoy yung programa. Nang dahil sa sobrang nilang na-enjoy yung program at nagustuhan nila, they will hire another batch of senior citizens. And also, ini-invite na din nila yung mga sister company nila na, maganda yung programa ng Manila. For instance, si Shakey's, ngayon, next year, si Peri Peri, yung kanilang sister company, will hire din po. And so talaga, I believe talagang masyado pong maganda po yung programa. Talagang kailangan lang po talaga na subukan. No, kaya po patuloy po kaming naghihikayat po ng ating mga private employers po, ng ating mga food companies po, na mag-hire po ng senior citizen talagang with respect sa work ethics talaga, with respect sa time, sa oras at sa oras lang, talagang panalong-panalo na yung mga employers po natin. Kasi sobrang aga ng ating mga seniors. Kaya nga sabi ko nga po, kung may i-enhance, siguro dapat pa rin pag-aralan yung bilang ng oras. Kasi maaga silang nagpupunta doon no? Bago pa mag-office hours siguro andun na sila. So siguro dapat doon, siguro pag-aaralan po natin kasi more on yan po ang hiling talaga ng ating mga seniors. Kasi katawan naman nila yan, pero again, susunod pa rin tayo kung ano yung sinasabi po ng ordinansa. So yun po. Sobrang positive po nung program, sobrang positive. And to be honest, may mga syudad, may mga peso na nahingi na sa akin ng kopya ng mga memorandum of agreement para gayahin po nila sa kanila pong mga respective na mga city yung nasabi pong programa po ng ating pong pamahalaang lungsod ng Maynila sa panguna po ni Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yusser Cunyeto po. That's very good to hear po, no, Sir Fernan. And with respect po to this, the other pesos po of other cities, would you suggest that they start po with with how the City of Manila started sa MOU po, or pwede na po ba, I mean, will you set this example? So, or can they jump na po sa using the model that you have set? Can they jump to diretso na make a city ordinance about this? Yes po. Yes, they can do that po. Sa amin po kasi nauna po talaga yung nauna muna yung memorandum of understanding, memorandum of agreement bago po yung ordinansa. So, siguro kung ano po yung mas applicable po sa kanila, I believe kasi yung iba po kasi is memorandum of agreement lang din po ang ginamit para po makapag-implement po ng nasabi pong program. Sir Fernan, as to budget naman, kasi ano ba to, may counterpart budget pa sa inyo o fully talaga ito nung kinakarga ng mga companies who hired them? Yung counterpart, siguro po yung again, with respect sa mga medicals po, it will cost a senior, no? So, may babayan siya like yung di ba yung mga medical examinations, X-ray, CBC, HEPA test, medyo mahal din po yan. Yung mayor's permit po, may bayad din po yan. Yung atin pong Manila, yung police clearance po, may bayad din po yan. Pero lahat po yan ay sagot po ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Basta po nasa programa po na work for seniors and persons with disability po. So yun na po yung pinaka-counterpart po ng City Government of Manila po sa programang ito. Sabi niyo rin po, na-mention nyo, binibigyan nyo ng chance naman yung iba. So, meron ding, they can reapply, but after how many
ilang period po yung inaalat nyo before they can reapply to give chance to others? 3 months lang din, sir. 3 months lang din. Okay. Opo. Para may Tapos sobrang pasalamat din po ako sa sa DOLE, to be honest, kasi po may mga senior po tayo na hindi nagka-qualify. For instance, may hindi siya pumasa sa mga medical examinations. So binibigay po namin, nilagay po namin, for instance, sa tupad program po ng DOLE. So talagang sobrang salamat po, DOLE, kasi sa mga panahong wala kaming mapagbigyan dito sa ating senior, andyan po kayo at katuwang po namin kayo sa pagbibigay pa rin po ng marangal na trabaho para sa ating mga lolo at lola po. So happy po sila doon na hindi nag-stop dito sa isang programa yung kanilang paghanap po ng trabaho. Kung hindi ka nag-qualify, hindi ka pumasa sa mga physical exam, ganyan, nahanapan po namin. So we have this Kalinga sa Manileño program, again, yung sinasabi ko nga po sa inyo na it doesn't require naman medical examinations for our senior citizens. No? So yun po. Thank you, Dole. Sir Fernan, na-explore din po kaya ninyo yung work naman na related to teaching para sa mga former retirees din natin ng mga teacher? Aside from itong mga offer na natin. So yung ibang line, pwede silang magturo siguro. Mga ganun po ba? May mga ganun po tayong track naman na ibang trabaho for them? Apo. To be honest, sir, nangyari po ito panahon po ni Secretary Bello sa PUP. No, kung ano po yung trabaho ng senior before, yun din po yung magiging trabaho niya sa PUP. So, naman ito, through the tupad program naman po ito, no? So, kung halimbawa yung senior dati siyang security guard, naging security guard din po siya ng PUP. So ganun po yung naging arrangement niya. So we are looking forward po talaga sa mga possibility po, kasi alam niyo naman talaga yung mga senior po natin talagang kaya pa nila, no? Kaya pa nila. Kaso talagang yung edad lang talaga. Pero to be honest, kaya pa. Pag nakita niyo po yung mga senior na nag-a-apply po sa amin, like yung mga nag-interview kanina, hindi sila mukhang senior. Hindi sila mukhang senior. Talagang nasa tao din talaga, no? Talagang mga physically fit talaga. Pag nakita mo, may mga bumbero nga kaming aplikante po, bumbero, dating teacher, dating principal, tapos yung iba naman gusto lang din na masubukan itong linya ng trabaho na to. Wag lang silang mabakante. Alam mo yun? Kasi yan daw po yun Kapag yung dating trabaho ka ng trabaho, tapos tumigil ka, mas prone daw sa sakit, sa pagkabugnot yung ating mga seniors po. So, ganun po. Mangyayari po yan, sir, medyo dahan-dahan. For instance, di ba, nasa fast food kami, napunta na kami kay Gergold, no? So, hopefully, ma-upgrade, no? It will take time, pero at least dahan-dahan lang naman talaga. So may tanong po dito sa aming Executive Director, Jing. Yes po. May work from home opportunities din daw po ba for seniors? Work from home opportunities. Oh yes. Meron po. Yes. We have this Sarisuki, kung saan online palengke po ito. Wala pong pinipiling edad. To be honest, meron din kaming video ng ating seniors, kaso hindi po yata na-send. No, senior citizen siya, so tindera siya. Kumbaga tawag sa kanya is parang community leader. Sa kanya po ibinabagsak ni Sarisuki yung mga products na in-order din po sa kanya ng mga kapitbahay po niya. So that is a work from home setup po. Para po kasi talaga yan sa mga solo parent and senior citizen po ng ating pong lungsod. We have the Sarisuki. Marami po kaming programa dito. To be honest po kasi online palengke po ito, Sarisuki. Para siya para grocery. Parang palengke siya. O order ka, di ba? Gagawa ka ng account mo na Sarisuki account. Tapos yung mga kapitbahay mo, sa order ng mga kung ano yung nasa store mo, si Sarisuki naman i-deliver yung mga produkto sa iyo. Ikaw bilang community leader, ikaw yung mag-deliver naman sa mga kapitbahay mo. So yun po yung Sarisuki naman.
Naka-test pilot na po, sir, sa isang community pa lang or marami na rin? Marami na po kaming Sarisuki po. Hindi ko lang po isinama dito kasi I was thinking that yung magiging topic natin is yung ordinance number 8598 alone. Pero yung Sarisuki po, marami na po tayong dyan. Success story po. Lahat po ng opportunities talaga tinitingnan natin para sa ating senior kung saan pa rin sila pwedeng magkaroon ng gainful employment, tsaka ng income generation. So baka po doon sa ating, dahil na-touch na po natin yung online palengke, baka po rin yung iba natin gustong mag-aral ng online selling din. Meron po ba tayong ganong track din in the planning na pwede rin silang tulungan to train them on how to sell online nga or to set up an online store nga? Yes po. Meron naman mga plano po for that for next year po. Kasi to be honest, next year po itong Peso Office kasama na rin po namin ng TESDA. We are applying for para makapag-issue na din po ng NC2 certificate po itong so yung ang dami po kasi naming makina ngayon, to be honest, last time po nung pandemya, mga lolo't lola po yung mga mananahi po namin ng face mask. If you are familiar with the 1 million face mask na lungsod ng Maynila, kami rin po ang may handle noon ang Peso City of Manila. Ang mga mananahi namin, mga lolo at lola. So talagang sa mga opportunities po talaga gusto po namin kumbaga walang pinipili, bata, matanda, bakla, tomboy, 'di ba? Kumbaga lahat meron kasi parang sa amin po kasi sa Manila po kasi wala pong pinipili. Ayaw po ng ating pamahalangsod na may iwan. Kailangan lahat kasama po. So lahat ng mga programa dapat matatamaan ang mga sektor na dapat tamaan, mabiyayaan. May tanong po ano po ang nature ng assistance ng DOLE NCR in the promotion of employment for senior citizens? Can you expound po? Again, with respect sa tinulungan din po nila kami kasi yung mas close sila sa mga I believe McDonald's po, Chowking, they are nagko-conduct sila ng special program for the employment of students. So through communication, kumbaga linkages po, no? So yun po yung naging namin. So sila po yung nag-link sa amin sa mga malalaking company, para makapagbuo tayo ng partnership po with the said company po. Yan po yung mga naitulong sa amin. Also yung pagbuo ng memorandum of guidelines, kasama din po namin sila. So andyan po sila lagi sa amin. Yes. Go ahead, Clara. Ako po siguro gusto ko lang itanong Sir Fernand na since there are so many programs pertaining and for the benefit of the senior citizens, the PWDs, how do you see it in the long run? No? Do you see it as very big? Do you see it all across the country? Like, how would you want it to be? Ako, naniniwala ako na kasi dati, nagkausap kami ni Mayor Isko Moreno Dumagorso. Sabi niya, time will come na yung mga fast food employees natin, puro mga senior citizen na lang. Parang gano'n ang mangyayari. Para yung mga younger na mga empleyado po natin, na mga natin, sa ibang na sila mapupunta. Sa ibang karera na sila mapupunta. No, kumbaga parang ako naman nakita ko po na ang programang ito is magiging all over the country po. Again, sabi ko nga, kapag maganda naman yung programa, hindi naman nakakahiya na gayahin. So, kaya nga na ibang bansa ng mga matitinding bansa nga ginagawa po ito. So, at least dito sa Pilipinas, nasimulan na natin kahit po dito lang muna sa pamahalang lungsod ng Maynila. So, I believe lalawig din po ito at mai-implement din po ito sa buong bansa po, sa buong Pilipinas po. Naniniwala po kami diyan.
So yan po yung aming na-envision na mangyari po sa hinaharap. Sir Fernan, are you in consultation also with the Federation of Seniors or COSE or any other organization for senior talaga na para makapagbuo rin ng parang overall guidelines on employing citizens? Opo. Nung nangyari po kasi ito, sir, yun nangyari po itong work for seniors and PWDs. To be honest po, naging head din po ako ng Office for Senior Citizens Affairs. So dalawa pong tanggapan po yung hinahandle ko. Kaya nga po naiwan po sa akin yung pagiging focal person po ng national government sa social pension for indigent senior citizens. No? So talagang kasama ko rin po yung mga presidente po ng mga asosasyon, ng mga samahan po ng senior citizen sa lungsod po ng Maynila po. They have this kasi may mga organization po sila, may mga presidente po kada barangay, no? So sila po yung mga natatanong po natin, no? Kasama po natin sa consultation, sa paggawa din po mismo ng ordinansa. Andyan po ang tanggapan ng OSCA ng atin pong Manila Department of Social Welfare dahil po under nila yung mga PWDs po natin. So talagang guided po kami and kasama po namin yung ating mga nararapat na ahensya na kasama po sa pagbuo ng programa pong ito, yung Ordinance number 8598 po. Okay, may mga pahabol pa ba tayong tanong, Lara? Sulitin na natin ang presensya ni Sir Fernan dahil very busy person din itong si Sir Fernan. Sa atin bang FB Live, anong mga questions? Sa ating mga sir, ano yung karamihan nga po, request din from our fellow PESO offices, no? Na request din para magkaroon sila ng ganyan din na program. Nagkakaroon na rin tayo ng ganyang pag-meeting, Opo. I believe Las Piñas will magkakaroon din po sila. So magkita kami sa atin pong year-end sa YEPA po namin sa itong coming 20 bukas. So nanghingi po siya ng copy ng ordinance and ng memorandum of understanding and agreement po. Maganda yan kasi ito na yung best practice so far or emerging or talagang pinapractice na at nakikitaan na nila ng pwedeng ipa-improve pa or ipalagana pa nga sa city nila. Yan, may tanong din po si Ma'am Executive Director Jean sa ating chat. May move po ba i-promote yung portability ng mga benefits across LGUs? Again, I can only speak with respect sa aming local government po, no? Kasi iba-ibang policy po kasi kami po kasi kung ano lang yung hinihingi sa amin na tulong ng atin pong mga kapwa PESO manager, yun po ang naibibigay po na amin. Kung ano pong assistance yung pwede namin i-provide, yun po. With respect sa ganyan po, again, I can only speak on behalf po ng City Government of Manila po. Okay po, Sir Fernan. Maraming salamat po. May tanong ka pa po, Miss Lara? Wala na po. All clear na po sa aking end, Sir Fernan. Maraming salamat po. So at this point, siguro igawad na natin ating Certificate of Appreciation. Can we share screen the certificate, e-certificate of appreciation? Ako na lang po ang on behalf of our Deputy Executive Director, Ms. Grace Figuer. Maraming salamat po muli talaga, Sir Fernan, kahit very busy and very short notice, napagbigyan niyo po ang aming request.
may mensahe po tayo na ano pala, pang-ending para sa ating mga senior citizens na gustong maging empleyado muli or magkaroon ng pagkakakitaan, especially itong mga nasa Manila po natin na or maski sa iba naman na pwedeng ihimukin nila ang kanilang mga local government units na mag-set up ng ganitong program, Sir Fernando. Okay po. Ayan, so muli po, nagpapasalamat po ako sa ILS, sa Department of Labor and Employment po sa pag-imbita po sa amin po dito sa Quezon City of Manila, no, para po ma-explain po namin kung ano ba yung Ordinance Number 8598, itong programang ito na nagbibigay trabaho, pagkakataong muli sa ating mga senior citizen at persons with disability. So kami po sa Quezon Manila, sa pangunguna po ng amin pong Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yulced Bonieto at ang aking mga kasama po sa PESO ay nagpapasalamat po sa ating mga partner employers, sa ating mga partners sa food companies po. At in advance, nagpapasalamat na rin po kami sa mga kumpa na nagnanais po na maging parte ng ating pong programang ito. Napaka-noble po ng programang ito, yung pag-ibigay trabaho sa ating mga minamahal na senior citizen. Sa ating mga senior citizen naman, na gusto magtrabaho po, palagi pong bukas ang Public Employment Service Office para po kayo po ay asistihan. No, libre naman pong ibinibigay ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang ating mga physical and medical examinations and mga police clearances po. So punta lang po kayo sa PESO at malay nyo po, ito na po yung pagkakataon nyo. Malay nyo bago or sa New Year po, next year, no, may trabaho na po kayo ulit. So ano lang, huwag mo wala ng pag-asa, laging smile, laging masaya lang lagi. Hanapin natin ang tunay na happiness, no, sa buhay. So yun lamang po. Again, maraming salamat po ILS, maraming salamat po Dole. Thank you po. Salamat po, Sir Fernando. So ito po sa puntong ito, i-award na po ng aming Deputy Executive Director ang Certificate of Appreciation sa inyo po. May we call on again Deputy Executive Director, Attorney Mary Grace Iguez Chodosio. Good morning. Good morning, Ray. Good morning, colleagues sa ILS. Sir, si Director Fernando, kita na kami maraming beses dyan kasi dati ako nasa Papamamarisan. Sir, so thank you so much for being so gracious and generous with your insights po and sharing your knowledge. No, we learned so much and we hope na dun din sa mga ibang kasama natin, dun sa mga nanonood din, I hope that with the sharing of Director Fernan, have gained many insights to help us to support the employment in the sector, yung mga senior citizens natin. Most of us naman ay may mga grandparents, yung ating mga parents din, some of them are also senior citizens. So we thank you so much, sir, and we award the Certificate of Appreciation to you. Sana po kayo magsawa sa aming mga invitation. And we expect more in the future. Thank you so much, sir. Thank you po. Maraming salamat po, no, sa kay Sir Fernan at kay Ma'am Grace, no. Pero to formally close, no, tinatawagan ko po ulit si DED Grace para sa kanyang closing remarks. Thank you, Lara. Thank you, everyone. In behalf of our Executive Director, Jeanette Damo, we'd like to thank everyone for participating, especially for Director Fernan Bermejo of the PESO of the City of Manila for his generosity and for the knowledge and for the wisdom that he shared to us so that we will be directed we will be guided
whatever direction that we have, appropriate direction we have to take in order to address the needs, employment needs, and productivity needs of our senior citizens. Now, as mentioned earlier, most of us have living grandparents. Some of us have parents who are already senior citizens. Isa po ako dyan. Nanay ko ay isang senior citizen. And we know na based on experience and based on stories and anecdotes that we hear, and we see also that many of the senior citizens are still productive, not only in our households, but we know that they still have much to offer in terms of work, in terms of the economic, contributing to the economic sectors in the society. So this in recognition of their past contribution as well as to the remaining productive years ahead of them, we see the need for us to improve, to continue improving or at least examining policies and programs so that we can support their economic needs. It's syempre na rin po to help promote employment in the country, no? So yun lang po as a key takeaway, some of the key takeaways din po to summarize yung discussions from the presentation of Sir Director Fernan. Makikita natin na maganda ang outcome, at least sa City of Manila, ng employment of or engagement of senior citizens. Sa kwento niya and sa experience ng PESA Manila, some establishments employing senior citizens ay nakakita pa ng improvement sa sales. So ibig sabihin talagang may i-offer pang ating mga senior citizens in terms of productivity. And yun namang issue din po ng sustainability of the program as well as the general policy to employ senior citizens. So meron lang po tayo ding nakita at nalaman from the discussion of Director Fernan. So i-summarize ko lang po so that mas malalim pa yung magiging discussions natin in the future. So para daw mas maging sustainable ang program na ito or the employment of senior citizens, so promotion of their employment, kinakailangan may policy talaga, may policy guidance. Sa experience ng PESA Manila, it was the former Mayor Isko Moreno who had as his campaign promise, and he made through his campaign promise to support senior citizens. Kaya nagkaroon ng policy to promote employment sa sector na ito. So isa yan, may policy guidance from the higher level. Sa parte naman po ng operations, may link and interface and partnership ang PESO and the Dole NCR in terms of technical assistance. Ang nasabi ni Sir Fernan, the Dole NCR helped in networking, partnerships, and giving technical assistance as to the development of memorandum so that they can establish nga the linkage and employ the senior citizens within that memorandum of agreement framework. So that would be sa operations aspect. Then nagkaroon ng institutional reforms kasi sa kanila institutionalization through the ordinance, the recent ordinance. So isang malaking key takeaway yon na kinakailangan for the program to be sustained, kinakailangan may policy and mayroong legal and may operational framework para tumakbo yung programa. So may ordinance sila institutionalizing the program para tuloy-tuloy lang ang serbisyo nila. At yung institutionalization pa through the memorandum of agreement para hindi lang sali-salita pero meron talaga siyang framework, parang isang agreement na laying the foundation of the engagement of the senior citizens. So doon naman sa resource build-up, hindi lang government ang engaged dito, kundi private sector. It's employment is really coming from the private sector. Mostly yung sa retail and food business. Pero sabi ni Director Fernan, may expansion and diversification of the employment opportunities. Meron na sa online selling.
So ibig sabihin, we are also maximizing and harnessing the potentials of digital economy to give employment to senior citizens kasi hindi nila kinakailangang lumabas, and maybe some of them would require upscaling in terms of the use of digital technology so that they can still be more productive. So moving forward to promote, kinakailangan pa sigurong mas magkaroon ng masusing discussion sa promotion of employability of senior citizens in terms of saan sila pa pwede, the digital tools, use of digital tools, kasi yan ang ating nakikitang sector of growth, yung digital economy or the digital sector. Sabi nga may nag-online selling doon sa yung Suki Mart, parang ganun pala, online palengke, di ba? Work from home yan, using the online platform. So, kinakailangan ba ng training, health and safety? Ano pa yung ibang programs? Kasi sabi ni Director Fernan, link daw sila sa TUPAD. Those who cannot be employed or have not passed the physical and medical examination may be provided with other opportunities through other programs like TUPAD, maybe livelihood also. So, LMI, saan sila pupunta? Saan nila makikita yung information for job opportunities? So, these are some of the things that we have to consider. And to further institutionalize, siguro mayroon bang kinakailangan na policy guidelines from the department or other agencies so that mas maging institutionalize yung program na to on the partnership between the national government and the local government units in terms of occupational safety and health. Sabi kasi hanggang ilang daw bang duration and period na that will promote employment of senior citizens, but at the same time also secure health and safety for them. Ano ba yung kinakailangan na pathways para sa kanila? Promotion pathways, skilling pathways, training, further education ba, and other pathways for them to be more productive in the private sector. So yun lang po. So marami pa rin po tayong pwedeng pag-usapan regarding the employment of senior citizens, and I hope na magtuloy-tuloy po ang discussion, and also that we can come up with better policies and programs for them or improve, enhance whatever we already have. So thank you to the team that organized this webinar, including our Advocacy and Publications Division, our IT team, thank you for our host, Lara, and kung sino pa po yung hindi ko na-mention, but yung ILS team and all the ILS employees and staff who supported this activity. And to those who are tuning in through our Facebook Live platform, thank you so much for joining. And thank you po ulit Director Bermejo and to our ED Executive Director Damon. Thank you for your support and recognizing also your presence and participation in this activity. Thank So you po, yun Atty. lang po, maraming umaga. Thank you so much. Merry Christmas. Maraming salamat po, DED Grace, Sir Fernan. Indeed, there is no more room for discrimination in our workplaces. No? Retirement is now the end-all, be-all option. And lastly, forward and onward is the way to go. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Huwag po natin kalimutan, sagutan ng ating customer, ating po CSM, at available pa ang certificates upon request. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina.
Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan.